Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. So, mapayapang pakinig po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasing papawi dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, at 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi pong lahat sa inyong lahat, Brother Ronnie, aklo po ng mistisismo. Sa alam po ng St. Michael the Archangel Paris, ito po si Brother Rico Silva, LBC, dito sa Radyo Maria Philippines. Ang patuloy na bumabati sa inyo ng isang napakamagandang gabi ng Linggo ng Kapayapaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Kumusta po ulit kayong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating malay na, ang Radyo Maria. Muli po ang pagbati sa inyo ng mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at mga karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Na inyo pong laging napapakinggan tuwing linggo mula ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyo ng kahit kaunting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang patuloy pong papuri sa inyo, mahal namin Ina, at mahal namin Panginoong Jesucristo, the Creator, the Redeemer, the Savior of mankind. Sa mga pansumandaling ito, pinakamamahal ng Panginoon at mahal namin ay lubos po kaming papasalamat. Unang-una na po sa aming maayos na pagdating, mapayapa, ligtas dito sa Radyo Maria, upang patuloy po kami na makapag-alay sa inyo ng mga makadiyos na gawain, sa inyo ng mga pagtatalakay ng inyong mga aral, at upang magindaan rin ito sa lahat ng mga nakikinig sa inyong banal na himpilan sa pagkakaroon niya ng malawak na pangunawa, pananaw at adikain sa pang-araw-araw na buhay Kristiyano sa ngalan ng banal na bandila ng Santa Iglesia Apostolika Romana. Sa inyo pong pamamahala, mahal namin Ina, bilang siyang ina ng simbahan ng sanlibutan sa kataon. Kasabay po nito, patuloy po rin ng aming mga kahilingan pag sumamo na kami po ay inyong pinatatawad nawa sa aming mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang na siyang bilang mga kahinaan sa aming mga sarili. At nawa kami po ay patuloy yung gabayan din sa aming mga gawain sa araw-araw, lalo tigit sa pangkaluluwang kapakanan. Huwag nawa kayong magsawang akayin kami, mahal namin Ina at Lord, lalo po sa gawain kabanalan, sa pagiging malalim at misteryoso nitong kabanalan na to. Gari sa amin ang tunay na diwa ng kabanalan na to, patungo po sa katapatan sa Diyos ng aming mga sarili at kaluluwa, at kasama ng may naman namin sa buhay, malasahan namin ang kaganapan ng buhay mga Diyos.
ng aking mga kaibigan. At gayon din naman po sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay, na kung kailan sila hindi nakakaunawa sa aming mga gawain ganito, doon naman ninaintindihan nila na ito meron 3 persona sa isang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya sa ngalan po ng inyong kadakilaan at kalawatian, bilang 3 banal na mahiwagang persona sa isang Diyos, sumaamin nawang palagi ang inyong pagkapala at biyaya. Siya nawa, inang birhing sisigdan ng laging katimtiman. Panalangin po kami. Sa Ama ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Rico, sa atin pong panalangin. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home. At mapapakinggan din po sa mga karating lalawigan at sa buong kapuluan sa pamamagitan ng audio streaming sa website ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Magandang gabi po muli sa inyo mga minamahal naming taga-subaybay. Dito na naman po muli ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid sa programang ang Mistisismo. Kasama po muli natin dito si Brother Rico at si Sister Marjorie na ating pong makakasama sa tatalakayin po nating paksa. At matapos pong ating talakayin yung nakaraan po nating paksa, nakaraan lingkod ng araw ng mga puso, yung kalayaan ng tao. Nakita po natin kung ano po yung kalayaan na yan na dapat pala nating pinag-aaralan na ating pong daladala. Na kung magkaminsan, sabi nga po, ito nagiging bilangguang walang rehas sa ating pagkatao. Saan po tayo nagiging bilanggo? Sa atin mismo pong mga sarili, para tayo po ay makakilos ng naayon sa kalooban ng Diyos. At nawa mga minamahal namin taga-subaybay, muli po inyo po kaming pagtsagaan pakinggan dito sapagkat kayo po kahit papaano naman makakapulot po kayo rito sa tulong po na at panalangin po ng ating mahal na ina, tayo po ay magkakaroon po ng biyaya rito ng karunungan sa atin pong papaksaing ito ng atin pong pag-aaral dito po sa himpilan po ng ating mahal na ina sa programa pong ang mistisismo ng tunay na buhay makadiyos o ng pananampalatayang Katoliko. At sa gabi pong ito, atin pong bubuksan ang paksa na ito po napaka masalimot po nito. Kung ito po naririnig ninyo at hindi nyo naman masyadong napag-aaralan sa loob ng ating inang simbahan kasi po medyo magulo sa paligid natin. Ito po, dito po sa ating programang ito, makita po natin itong ebanghelyong ito ng ating Panginoon na sinulat ni San Lucas na may kabanata 12. Ito po isang paksa na nakakagilalas sapagkat ito po hindi po natin ito hihimayin baka po napakalaking tinapay po nitong mainit na mainit. Ay po nag-uumapoy pa na baka mapaso po ang mga bibig ng ating kaluluwa Kaya halina po kayo sa atin pong programang ito at atin pong lakbayin ang paksa ng ating pag-aaral tungkol sa paksa ng apoy sa lupa. Sumayin niyo po ang kapayapaan. At sumayin rin. Ang banal na pagbasa sang-ayon sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sang-ayon kay San Lucas sa may kabanata 12, talata 49 hanggang 53. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga labit dila, ang aming mga puso at kalooban, sampu ng aming katawan, lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat dapat makinabang sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at hangarin na ito'y magningas na. Tatanggap ako ng isang pagbibinyag at nababalisa ako hanggat di ito natutupad. Inaakala ba ninyong naparito ako upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyong hindi, kundi pagtutunggalian. Magmula ngayon, ang 5 na nasa isang bahay ay magkakahiwa-hiwalay, ang 3 laban sa 2 at ang 2 laban sa 3.
Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang anak na lalaki at ang ama, ang ina at ang anak na babae, ang babae, ang anak na babae at ang ina, ang biyanang babae at ang manugang na babae, ang manugang na babae at ang biyanang babae. Ito po mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo Kristo, naway sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos ay maugasan ng aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Bago po natin buksan po ito, itong paksa natin ito, ating pong muling bati ng mga ating mga taga-subaybay na kayo po ba nakapagsimba na kanina. Sana po nakapagsimba kayo sapagkat doon po sa atin pong paksa kanina sa araw po ito ng linggo, ika-21 ng buwang Pebrero, papasok na po tayo doon sa talagang, sabi nga po, pinakabuod ng Kwaresma, ang pag-aalaala at pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo. At sa paksa po ng Ebanghelyo kanina, ipinakita po rin yung tinatawag na transfiguration po ng ating Panginoon, yung pagbabagong anyo niya. Sabi nga, nag-illuminate yung kanyang panlabas na pagkatao, at doon nakita natin na ang mga apostol ay nagulat sa kanyang pagbabagong anyo, At sabi nga sa paksapong iyan, atin pong bibigyan ng pagsasalarawan itong paksa natin ngayon, sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon, Ang paksa po natin, apoy sa lupa. Sabi nga po, napaka init po nitong paksang to, Kasi po, isip-isipin nyo naman, sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang dala ng kapayapaan, kundi maglagay ng apoy sa lupa. Pag-aalitin niya ang anak na lalaki sa kanyang ama, sa kanyang anak na lalaki, at ang anak na lalaki sa kanyang ama, sa kanyang ina. Siguro naman, nabasa nyo na po kanina, narinig nyo po kanina. Masyado pong komplikado, kung atin pong babasahin yan, letra po letra, sasabihin natin, ano ba itong ating Panginoon? Nagtuturo yata ng hindi maganda, Mahatulan po natin si Kristo niyan, kung hindi po natin pag-aaralan, Kaya narito po tayo, mga ginigiling naming mga taga-subaybay, upang atin pong pag-aralan itong pananalitang ito ng Ebanghelyo na, sabi nga po, makakatulong po sa atin upang maunawaan po natin kung bakit ganun ang pagkakasabi ng ating Panginoon sa kanyang Ebanghelyo na sinulat po ni San Lucas sa atin. Kasi masyado pong komplikado, kaya nga po ang dami tuloy mga magulang hindi makaintindi, kasi mabat nga ito naman, maglalaban-laban, lalabanan ako ng anak ko. Ano ba to? Kung paano pong nangyari ang mga bagay na yan, kasi po yan ay isang prophetical na pagkakasabi ng ating Panginoon, dahil sa panahon po niya, nung bago pa po siya mamatay at ibayubay sa krus, sabi nga po siya tatanggap siya ng isang pagbibinyag na sabi nga siya ay nababagabag hanggang hindi pa nagaganap ang mga bagay na yun. At yun nga po yung isang binyag sa dugo, na isang pagtitiis na dadaanan pa ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo para maibigay po ang kaganapan ng pagiging isang ng Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Kailangang mamatay at tumawid sa kamatayan ng ating Panginoon upang maibigay po ang buong kapangyarihan ng sa langit at sa lupa sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Kaya
hingin po natin ang unang-unang pananaw ng ating mga kapatid sa mga bagay nito, ano po, kung bakit ganun sinabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa paglalagay niya ng apoy sa lupa. Brother Rico, sanay na sanay ito sa apoy yan eh. Ano yung kasi mga kapatid, itong Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo na ito ngayon na pinamagat ng apoy sa lupa. Big-aaralan ko mula kayo. Sa bahay para big-aaralan ko lang. Medyo ano to kumbaga sa gamot, contraceptive to Bakit? Kasi sa tuwi-tuwi na nung mapagtagumpay ng Panginoon yung kanyang mission sa daigdig, ang binabati niya, sumainyo ang kapayapaan, ganyan, di ba? Kalawalatian, maging ang kaparehan natin, maging tayo. Mabati na kapayapaan. Pero ganun pala sa kabila ng lahat sabi sa Ebanghelyo, hindi raw siya napatupad sa kapayapaan. Sabi niya, kaguluhan nga, di ba? Apoy sa lupa ang binanggit maging si Jesus Christ larawan siya ng isang susunuging handog dyan di ba? Sa ngalan ng binyag sa dugo, di ba? Sabi, pag-aalit-alitin daw niya yung nanay sa anak ng babae, tatay sa anak ng lalaki, pati binang babae, binang binanggit pa. Di ba? Kontra din sa manugang, gano'n. Ibig sabihin magkakaroon ng mga kaguluhan. Bakit kaya? Siyempre, ang trabaho ng mistisismo ng ating programa, himay niya na naaayon sa hiwaga bilang isang larawan siyang talinaga. Na sa katotohanan, ng tinuro ni Kristo ang pamumuhay ng mistisismo sa unang banda, in the first lap or first part of the journey, given na meron tayong katawan na may 5 pandama, kaluluwa na may 3 sangkap, sabi sa aklat ng buhay makadiyos, mysticism in the first part is the literal means to be closed or shut. Ang tao daw nakabukas ang puso sa kaparanan ng digdig ay sarado sa kaparanan ng langit. Kaya magkakaroon muna tinatawag na ng transline, mabubuksan muna ang kanyang puso sa kaparanan ng langit at hindi ganun kadali yun. Yan dyan na nga mangyayari na magkakaroon ng paglalaban-laban. Kung-convert natin yung pag-aaway-aaway ng ama sa anak ng lalaki, nanay sa anak ng babae, biyanan ng babae sa anak ng babae. Sabihin maglalaban muna, may maglalabanan yung 5 pandama at konsyensya. Bakit? Kasi sangayon nga sa ating mga naunang mga pag-aaral ng araw taon, ilang-alang 2 years na tayo sa Radyo Maria Philippines, itong katawan natin na binubuo ng 5 senses nasusulat o nasasaad sa aklat ng Unitas ng aklat ng buhay makadiyos na the lower self must fall under the higher self. Yung higher self naman, alam na natin, yung 3 sangkap ng kaluluwa, merely or which is mind, heart, and will. Kaya magkakaroon ng pagsakripisyo, didigmain ng buhay makadiyos yung 5 pandama na yan Kaya mayroong first step, yung tinatawag na buhay purgatorio, wherein na masasakripisyo yung 5 pandama na yan Kumbaga susuluging handog yan aapuyan yan. Nagsimula ang tao sa kanyang nakarang episode natin, kalayaan, malaya ang tao kumain ng lechong kawali, ng mga fried chicken, mga milagrosang kanin, Pagdating sa tinatawag na buhay makadiyos on the first part, susunugin yan, lalagyan ng apoy ang lupa na yan, yung 5 pandamang katawan na larawan ng espiritual ng lupa, 5 pandama, magsimulang aayunuhin yan. Magmula sa milagrosang bigas na magiging nasi, magiging lelot na malanyo, magiging malabnaw na lugaw, Magmula naman sa lechong kawali o fried chicken, mauwi na naman sa tatawag na swerte na, may kaprasong tuyo. Dilis, di ba? O kaya, minsan naman pagsamahin yung bisa ng lugaw at ng tuyo, yan yung tatawag na umuusok ng nilagang kamote na may basbas naman ng 3 persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya, apoy ang ihahasin dyan sa bawat kaluluwa na naghahangad ng tunay na buhay makanyos. Ang Jesus Christ nga mismo, being a leader, siya yung tinatawag na leadership example, bago niya sinabi, bago na isulat ni Lucas ng Ebanghelyo ito, nangyari sa buhay ng Panginoon. Ano yun? Siya mismo, walang kamuwang-muwang sa kasalanan, walang kakoneksyon sa kasalanan.
isinalang siya ng ama. Kinakailangan siya ipako sa krus, larawan ng isa siyang susunuging handog na maging epekto, matubos ang lahat ng tao magmula kay Adan hanggang sa kanyang current events ng buhay niya at maging lead sa kaligtasan yung kanyang pagkakapako sa krus na yon at maging karugtong hanggang sa tipan sa atin yan. Yung ginawa ng Jesus Christ na yun, ha, isinalang siya ng Diyos Ama sa ngalan ng tunay na kahulugan ng kababaan ng loob. Yung humility na kinakitaan siya sa anyo ng pagsunod ng may kabulagan. Doon nga sa halaman ng Getsemani, sa first mystery ng sorrowful, nung manaog yung anghel na may dalang kopa ng dugo na senyalis na magsisimula ng kalbaryo ng buhay niya, siya yung magsisimulang pahirapan na hanggang sa ipapatay siya sa krus ng mga tampalasan, mga gobernador, ng mga kung sino-sino mga mataas na opisyal. Dahil kinakailangan na mangyari yung nakasulat. Sabi nga ni Moses, so it was written, let it be done. Nangyari yun kay Jesus Christ. Sabi niya sa Ama, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopa na yan eh. Pero kung siya mong nais, masunod ang iyog ang akin. Yun, kaya kinakailangan mo nang magdumano si Jesus Christ ng super lalim na pagtitiis, super tinding kahirapan ng pangkatawan hanggang sa malugtang kanyang hininga para naman maghatid doon sa tinatawag na kaluluwa. At yan ang kaluluwa, yung tagumpay ng Diyos sa demonyo, kasangkapan ng kanyang sariling anak na isinugo sa lupa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao na yan. Doon pa lang magsisimula makita natin epekto nung kaguluhan niya, yung kapayapaan. Kaya nang ang Jesus Christ nung magbuhay, nabuksan yung kanyang puntod, yung pancho niya, pagdating niya sa mga apostol niya, bumati siya, sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Sabi niya, nagugulat yung labing isang apostol eh. Wala na si Judas na eh. Doon pa lang yung effectivity ng kapayapaan. Kaya pala, tama rin yung kinakasangkapan sa araw na to. Sabi niya, nung araw, nung siya kasama ng mga kapatiran. Sabi niya, if there is a cause, there is an effect. Ibig sabihin, yung effect ng peacefulness, yung kapayapaan na minimiti ng lahat ng mga naaralan dito, magmula pa sa mga apostolado ng araw kay Jesus Christ hanggang kay Tatang, no? Yung pala kapayapaan yan eh, para mag-gain mo yung tatawag na perfect peace, yung ganap na kapayapaan, magsisimula sa kaguluhan. Ano? Maglalaban-laban ang pandama at ang konsyensya. Yun lang po muna mga kapatids. Maraming salamat, Brother Rico, sa naglalaban-laban ba. Binigay po ng ating kapatid dito yung spiritualidad ng pagpapaliwanag po na sa pagdating po ng ating Panginoon sa buhay natin. Sabi nga po, kabuka po ng panahon natin na ito'y panahon po ng Kwaresma, ito po'y panahon ng paglalaban-laban. Sabi nga niya, yung mga sangkap po ng ating pagkatao, yung mga mata, mababang pandama, o mga pandama laban sa konsyensya, ito'y paglalaban-laban, dahil nga po sa ating pagsasabuhay ng buhay Kristiyano sa panahong ito ng Kwaresma. Sangkapan po yung mga pag-aayuno, kamukha po kanina, binanggit po niya yung mga lugaw-lugaw. Yan po doon po sa aming pinanggalingang paaralan, kasi po yun paaralan po ng, sabi nga po ascetico po. Ibig sabihin po ng ascetic life, ito po yung buhay na ascetical o sakripisyo, po. At ito po isang buhay na kung saan sa panimula, doon nagsasanay ang tao ng pamamaraan kung paano po ang pagtatakwil po ng kanyang mababang sarili. Doon po, hindi mo po pwede sundin. Kamukha din po ng ating pong mga paaralan sa mga seminaryo. Yun nga lang po sa ascetic life, medyo medyo hard po ang doon dahil doon po talagang hubaran po talaga doon ng mga gusto mo. At dito nga po sa tinalakay ng ating kapatid, nakita po natin talaga kung ganun nga, kung halimbawa tayo magkakaroon ng sakripisyo, talagang magkakaroon ng paglalaban sa ating pagkatao, merong tayong sangkap na gusto sa ating ginagawa at meron namang sangkap tayo na ayaw dun sa ating ginagawa. So nagkakaroon po ng paglalaban pagdating po sa tinatawag na sakripisyo. At ngayon naman, atin po namang tingnan ang pananaw ng ating kapatid na si Sister Marjorie sa bagay nito bilang anak to.
Wala pang asawa po Sister Marjorie. Ito, bilang anak kasi pag-aawayan din sila. Na magulang. So, sa amin naman po, nag-focus po kami dun sa paggawa, no, na itong ang paksang ito ay nakita namin na katuloy po siya nung kalayaan ng tao na tinlay po natin nung nakaraan, na kung saan binigyang linaw nga po natin noon na mas kaaya-aya sa Panginoon ang pagkakaroon ng isang kalayaan sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At syempre upang tayo po ay makatugon sa paanyayang ito ay kinakailangan natin magkaroon ng isang apoy na nagniningas naman sa atin namang sarili. At yun nga po yung tinatalakay nga po natin ngayon. No, nung nagninilay po kami, sinabi namin, ano ba tong apoy na to? No? Kahit sino namang magbasa dyan na hindi pa ganun po kalawak yung pangunawa niya, mapapaisip siya kung ano ba yung apoy na nadadalhin ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yung sumagi sa amin sa pag-aaral namin is nabalikan namin yung nung nagpakita ang Panginoong Diyos kay Moises, no, sa isang punong nagliliyab, ngunit hindi po nasusunog yung punong kahoy po niya, no. Na if you could just imagine kung kayo po si Moises na kaharap niyo po yung apoy na yun, di po ba? Makikita natin na may isang buhay na buhay, parang life that is alive, no, yung walang hanggan, yung walang kamatayan dahil hindi po ito nasusunog. No, yung sa unang tipan po yun. Sa ikalawang tipan naman po, ito po yun nung namatay na ang ating Panginoong Hesukristo at nabuhay siyang muli, na umakyat na siya sa langit. Ito naman po yung dilang apoy na pumanawag sa mga apostol. At ito po yung nagbigay ng lakas ng loob at karunungan sa mga apostol upang ikapakalat po yung buhay at yung buhay po na dala ni Kristo at yung katuruan po ng ating Panginoong Hesukristo, na yung apoy nga po na yun, ito po yung larawan ng buhay. At sa ikalawang tipan na yung sinasabi nga po kanina ni Brad na susunuging handog, no, sa pamamagitan po ng apoy na ito, no, yung daan na tinahak ni Kristo ay naibigay po sa mga apostol yung Espiritu Santo na po yun upang may kalat nga po nila yung katuruan. Yun po yung lakas ng loob nila. At ito din nga po yung bumalik sa aming alaala, yung tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay nagpabinyag kay San Juan, no, sa Ilog Jordan. Hindi po ba bumukas yung langit, bumaba po sa kanya yung Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. At dito nga po ito yung hudyat, kumbaga, ito yung approval na sa simula ng pagtuturo po ni Hesukristo, yung pagpa-public ministry po niya, yun po yung magiging stepping stone niya para sa pagbabalik loob ng mga tao hanggang po dun sa daan ng pagtitiis. Yun nga po nung siya na ay dun sa Mystery of Sorrow na naglakad siya sa Kalbaryo, dala yung krus hanggang sa kanyang pagkamatay po. At yung po dun sa bandang ikalawa po, yung mag-aalitan na sinasabi, pagtutunggali ang mangyayari, ito po yung nung dumating si Jesus, hindi upang magbigay ng kapayapaan, kundi ng pagkakabahabahagi, sabi niya. So sa amin naman pong pagninilay, bumalik po sa amin yung sa kasaysayan, no, sa pagsuway po sa aklat ng Henesis, kung saan isinumpa po ng Diyos yung ahas at sinabi po niya, pag-aalitin ko kayong dalawa ng babae, ang iyong lahi at ang kanya. Ito nga po yung advanced gospel, yung proto-ebanghelyo na sumasalamin sa paglalaban-laban between dun sa lahi ng babae at yung lahi po ng ahas, na ang babae nga po na binabanggit doon ang ating mahal na Birheng Maria, na siya rin po ang Espiritu Santo na nagigipagtipan po sa atin sa panahong ito. Nung pagkamatay po ng ating Panginoong Hesukristo, di ho ba inihabilin po niya yung kanyang mga alagad sa kanyang ina, at ang mahal na Birhen, katulad po ng kung paano niya inilagaan, tinuruan, no, ginabayan ng ating Panginoong Hesukristo, ay ganon din yung ginawa niya sa mga alagad ni Kristo, na siya yung tumayong Espiritu Santo sa pagbibigay niya ng lakas ng loob sa mga alagad ni Kristo. At gayon din naman sa atin sa mga panahong ito, ang ating mahal na Birhen Maria na siyang gumagabay sa atin, at ang Espiritu Santo na kanyang hatid sa ating buhay ay siyang nagiging lakas ng loob natin upang sumunod po tayo sa kautusan pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pag-aalitang mangyayari nga po dyan ay between po dun sa mga sumasampalataya sa mahal na ina, sumusunod po sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, laban po dun sa mga hindi sumasampalataya
at hindi po sumusunod, no? Yung pagkakabahabahagi. Kasi nga po, di ba, sa dumating na po yung panahon na marami ang wala ng lubos sa pananampalataya sa Diyos. Yun ngang binigay nating halimbawa, no, sa mga panahon po natin ngayon. Meron yung marami sa atin hindi man lang pumapasok po sa simbahan upang makibahagi po sa lingguhang pagdiriwang, no, sa Eucharistia po ng ating Panginoong Hesukristo. Yung gawang kabanalan po na itinatag natin Panginoong Hesukristo, nawala po yun, nawawala na sa mga panahon ngayon. Ngunit kapag naisagawa naman po natin yung kalooban niya, no, nasunod po natin yung utos at katuruan ni Kristo, ay dito naman po nagniningas ang apoy sa ating sarili. No, nagbigay nga po siya, di ba, ng 2 utos po. Sabi po niya, ibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, buong mong puso, buong mong lakas at buong mong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng iyong sarili. Nandito po sa kanyang utos ang pag-ibig po kapag isinagawa po ng ating kalooban para sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pamamagitan po ng gabay ng Espiritu Santo ay siyang nagbibigay buhay po sa atin at siya po yung nagliliwanag ng ating buhay pananampalataya. So yun po, Brad. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa inyo pong pananaw, pagbibigay pananaw sa atin pong paksa. Narito nga po, tinutukoy ni Sister Marjorie in a positive way yung apoy na ating pong binabanggit dito. Ano po? Ito naman, sapagkat yung apoy hindi naman masasabi nating negatibo to, ano po, kasi ito ay pinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, ito isang apoy na inilagay niya sa lupa at hinahangad niya, sabi niya, ba? Hangad niya na ito'y magdingas. Kaya nga sabi, ito'y magdingas. Hinahangad niya. So ito pong apoy na ito, kung atin pong pag-aaralan, ito po'y apoy ng pag-ibig, ano po, sa makadiyos na buhay. Kaya ito pong apoy na ito, ang isa nga po sisilab doon sa tinatawag na buhay makalaman ng tao. Sapagkat yung pong panahon na yon, ang mga tao ay nabubuhay ayon sa laman lamang. Kaya ito pong pagdating ng Panginoon natin, ng ating Panginoong Hesukristo, ito po'y ayon sa Espiritu. So, kaya nga, binabanggit nga ng ating kapatid na Sister Marjorie, yung pagdating din po na isa pang apoy, dila-dilang apoy, ano po, apoy pa rin, ayun nga pong pagdating ng Espiritu Santo, ng pagbibigay buhay sa panibagong bahagi ng spiritual ng tao, yung nga pong maka-espiritong buhay. At yan po ay ating tatahakin sa laot ng ating pag-aaral, ang paksang yan. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng himpilan ng Radyo Maria. Kumakatok po ang Radyo Maria sa inyong mga puso na makasama kayo sa pagmimisyong maghatid ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Napakalaking hamon ang maipahayag ang salita ng Diyos, ngunit ito ay nagiging madali sapagkat kayo ang nagiging buhay na patunay ng pagkilos ng Diyos. Maging kabahagi ng mga pamamaraan ng pagtulong sa Radyo Maria. Tangkilikin ang mga coin banks, ang mga donasyon sa mga bangko na tumutulong na maihatid ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid saan man sa buong mundo, ang pagiging isa sa mga Friends of Radyo Maria, at gayon din, isa sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang pakikiisang pinansyal na tulong sa ating gawain. Nawa ay lagi tayong magkaisa at maging isang pamilya sa paghatid kay Kristo sa bawat tahanang Pilipino. Ito po si Father Raymond S. Cruz, ang direktor sa mga programa ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home.
Listen to Radio Maria online at www.radiomaria.ph and www.radiomaria.org. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kay patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Na nagpapatuloy po sa ating pong paksang ito na napakapasalimod po, kung ating pong literal na babasahin lang po at pakikinggan yung pananalita ng ating pong ebanghelyo. Subalit kung atin pong babalikan at kung bakit sinabi ng Panginoon ang mga bagay na yon, kasi isa pong propesiya ng kanyang tipan ang bagay na ito. Kaya sabi nga po niya, ako ay dadaan sa isang pagbibinyag. At habang hindi pa nangyayari yun, ako ay nababagabag. Kasi pong ating Panginoon, sabi nga po, siya po ay tao rin po na mayroong katawan na dadaan sa isang napakabigat na pagsasakripisyo at kamatayan. Sakit ng katawan, dadaanan po niya, alam po niya yon. Subalit pagkatapos nga po noon, na ang ating Panginoon makalampas doon sa tinatawag na pagbabago ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng muling pagkabuhay sa krus, doon na po magsisimula itong sinasabi niyang apoy na ito. Sapagkat yung apoy na ito, isa po itong uri ng, sabi nga po, paglalaban. Bakit po magkakaroon ng paglalaban? Paano pong nangyari ito? Sapagkat ito po yung nangyari ng ating pong pananampalatayang Kristyanismo ay ipinalaganap na po ng mga apostol. Iniaral na po ng mga apostol to na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao, mayroong silang nakasamang Jesus na mula sa Diyos at tunay na Diyos. At sa pagpapalaganap po ng Kristyanismong yan, marami po ang sumampalataya. Manugang, anak na lalaki, anak na babae, at kung sino-sino pa po. Kaya doon, sa panahong yon, kung ikaw ay isang anak, ang tatay mo, isang napapabilang sa Judaismo, pananampalatayang o relihiyong tatag ni Moises, at ikaw ay isang anak niya na biglang magpapakonvert sa Kristyanismo, di ba malaking gulo? So doon po nag-umpisa yan. Na kung kaya sabi nga ng Panginoon, maglalaban-laban. Kaya nung mga panahon na yon, nung dumating na po yung panahon ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa unang panahong yon, ng mga apostol, naganap po yan. Doon po naganap yung naglalaban-laban ng buong pamilya. Bakit? Dahil po sa pagbabago ng estado ng paniniwala ng isang pamilya. Kung kaya naman, sabi nga, natutupad ang sinasabi ng Panginoon na maglalaban, yung manugang sa kanyang biyenan. Siyempre, ikaw ba naman, manugang ka, biyenan mo, napapabilang sa Judaismo, ikaw nagpa-convert sa Kristyanismo, magagalit sa'yo. At ang mga panahon na po yun, bawal na bawal ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kaya doon natutupad yung ipapapatay pa nga yung di ba? Yung sarili niyang kamag-anak dahil lang doon. Bakit? Kasi yun nga po isang napakalaking pagkakasala sa panahon na yon, na tanggapin mo ang pananampalatayang Kristyanismo, sapagkat noong mga panahon pong yon ay inuusig pa po ang pananampalatayang itinatag ng ating Panginoon sa Kristo, kasangkapan po yung mga apostol. So yan po yan. Yung pananalita po ng ating Panginoon na sinasabi niyang maglalaban-laban ng kanya, doon po naganap yun, yung mga pangyayaring yon, na hindi naman maiwasan. Kaya makita mo nga po, si San Pablo Apostol, isa siyang Hudyo, na marami rin po mga kakilala, pero yun po, dahil sa kanyang hangarin na ipagtanggol naman
ang paniniwalang Judaismo, ano po, Hudyo, talagang baliwala sa kanyang pumatay siya ng Kristiyano na napapabilang din naman sa mga Israelita, ano po. At yung iba ay mga hintil na hindi naman napapabilang sa dugong Hudyo, ano po, Israelita. So, lahat po yan. Hudyo man o mga hintil, hindi napapabilang sa bansang Israel, lahat po yan, nakaranas po lang sila sa kanilang pamamahay o sa kanilang sambahayan, nagkakaroon po ng paglalaban-laban ng mga panahon na ang isa sa kanila ay tumanggap ng pagbibinyag ng Kristyanismo. So, yun po yun. Doon po naganap yung mga pangyayaring yun, ano po, na literal talaga, na ang isang tao, pinagkakanulo niya yung kanyang kamag-anak dahil sa, siyempre, iniisip niya, mali yung paniniwalang Kristyanismo. Siyempre, susumbong niya ngayon sa mga otoridad na humuhuli sa mga Kristiyano ng mga panahong yon. Yun po yung istorya niya, kung bakit po binanggit po ng ating Panginoon to, na maglalaban-laban ang nasa isang sambayanan o sa isang pamilya ng mga panahon na yon. Subalit sa panahon po natin, sabi nga po, kung yun po isang propesya ng Panginoon na mangyayari at nangyari nga po pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at umakyat sa langit, tingnan naman po natin sa panahon natin ngayon, di ba? Paano pong mangyayari to o nangyayari, ano po, sa ating pong kapanahunan, ano po. Sa panahon naman natin ngayon, ito namang mga magulang ngayon, no, sa panahon po natin, ano po, hindi naman na siguro to ibang pananampalataya, ano po. Ngayon, naglalaban-laban pa rin po nagkakaroon pa rin po ng paglalaban kung ato pong ilalagay sa buhay komunidad po natin. Ano po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, o paano po ba nakikita yung literal na paglalaban-laban nila sa pamamagitan nito? Sa pamamagitan ni Kristo, Brother Rico. Sa isang pamilya, po. Sa isang pamilya. Dito sa harapan ko kasi meron akong binabasang drawing dito. Ito drawing ng krus, no? Sabi sa isang panig ng Ebanghelyo, sinasambat pinupuri po namin kayo Kristo sapagkat sa magitan po ng krus ay sinakop niyong mundo. Ngayon, itong krus na to, itong aral ng krus, meron siyang negative side, meron siyang positive side. Left and right na. Sa upper level naman sa taas. Neutral. Kumbaga yung divine neutrality, yung maluwalhating paggitna sa pagitan ng negative at positive. No? Ngayon, apoy ang paksa. We relate na sa pamilya, no? Sa community, no? Apoy ang paksa na siyang susunog sa sa komunidad. Bago daw sunugin bago guluhin mo yung pamilya, mga sabihin, negative talaga to, masakit to sa balat ng tao. Apoy ba naman? Buti o yelo, di ba? Ang pinaka-output o epekto ng apoy, siyempre, mapdi sa katawan niya, sa mata. Kung ang mata ng katawan, yan yung sumasagisap sa isip ng kaluluwa, mga pamilya sa literal, may mga isip din yan, di ba? Negative talaga epekto ng Espiritu Santo sa mga hindi pa Kristiyano na pamilya, lalo sa panahon ngayon. Ha? Kasi unang-una, hindi mo nakikita ang Diyos ngayon literal. Pure Spirit God in the form of in the name of the Holy Spirit. Ang sigisig niya apoy. Mahapdi ito, ha? Sa mga pamilya, sa isang pamilya. Merong naaralan ng Radio Maria Philippines dyan na itong misisismo na to. Mag-isip mo lang yung anak nila, magiging makadiyos, masaya ba sila? Ibig magiging kontrabarata yung may aral ng misisismo sa pamilya niya. Larawan siya ng apoy, naiyahasik sa pamilya, magkakagulo-gulo sila. Sa literal na pamilya. Going to spiritual naman na conversion. At sa pamilya naman natin, tayo naman mga nasa positive pamilya ng Radio Maria Family. Ito naman isang positibo itong apoy na to. Bakit? Sabi ng panalangin na ituro sa atin ng Panginoon, sa sangkapan ng mga nag-apostol, halina Espiritu Santo at papagningasin po sa kanila o sa amin ang apoy niyong pag-ibig. Ipadala niyo po yung Espiritu at kami malalalang
at babaguhin niyo po ang mukha ng sangkalupaan. Positive ang dating sa atin to ng mga Kristiyano Katoliko na mga nakauunawa, nakakaintindi, sinakyan ng Diyos, Ama, ng Espiritu Santo at ng kalinga ng malahina sa ating mga kaluluwa. Kaluluwang patuloy natin paulit-ulit tayo, makukulit tayo, isip, puso, kalooban yung kaluluwa niyan na positively yung apoy ng pag-ibig sa ating mga kalooban ang naghahari dyan para maintindihan natin yung dalawang utos ni Jesus Christ, yung ibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, buong mong puso, buong mong kaluluwa. Ganyan din naman, ibigin mo na yung kapwa, ganyan pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung apoy ng pag-ibig na yan, biro mo, pag nilingasin, magliliyab sa ating mga kalooban yan. Gaano katindi ang pagnanasa o paghangad ng isang may loobin sa Diyos, magniningas, magliliyab. Pero maganda na po yan mga mayamahal na kapatid sa loob at labas ng radyo kaysa naman sa magdingas sa atin ng apoy ng impyerno na siyang iniiwasan natin pare-pareho, di ba? Yan yung tinatawag na effectivity o yung pagmamanifest ng totoong pag-ibig ng Diyos sa ating mga kaluluwa patungo sa Diyos, yung apoy ng Espiritu Santo bilang siyang kamay ng Diyos. Nasaan yung dila-dilang apoy? Ngayon, doon naman sa neutrality portion, di ba neutrality sa itaas ng krus na nababasa ko ngayon? Hindi yung dahilan na negative tsaka positive na hindi. Yung maging bunga ng plano ng Diyos sa katawan, magmula pa sa before the creation began. Kasangka pa si St. John the Evangelist, may sagisag ng adila. Ano sabi niya? For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Banal mo to. And there are also three that bear witness on earth, the water, the blood, and the fire. Nangyari na, di ba? Yung tatlong testigo sa lupa para masusugan, maiugma, may correlate sa creation, yung tatlong persona, yung Ama ng Espiritu Santo dito sa lupa, nangyari. Di pa ng Ama, na lumubog ang buong mundo kasangkapan si Noah, si Propeta Noah. Tubig, binyag sa tubig. Dumating ang Jesus Christ, binyag sa dugo. Sariling buhay, inilaan, ibinubo, tubulo ang dugo ng Jesus Christ, napatid ang hininga. Binyag sa dugo para para matubos kung malagi sa dahilan ng pag-ibig ng Diyos, matubos ang sangkatawan. Pas ngayon sa tipan sa atin yan, apoy naman ng Espiritu Santo, itong pagniningas ng pinakasentro, pag-ibig ng Diyos sa tao, at yung pabaing tribute, yung pag-ibig ng tao sa Diyos, kasangkapan ng Pope Francis. Pag-ibig na ipamamalas mo sa Diyos, sa magitan ng mga kapwa, yung pagkalinga, lalo sa mga flood victims, mga calamity victims, yun pag-ibig. Kaya buo na yung tatlong persona sa lupa, yung tubig, dugo at apoy. Yan yung, kumbaga, kung babasahin mo naman siya sa tawag na universal na vision. Yung magsuma yung tatlong persona na Ama, Anak, Espiritu Santo doon sa kanilang pagtipan sa lupa sa ngalan o sa gisag ng tubig, dugo at apoy. Yun lang po muna mga brothers. So yung pong apoy na tinutukoy nga po spiritual po. Ito spiritual na apoy. Ito isang uri ng apoy na pinadidingas ng Panginoon sa atin pong mga kaluluwa, sa atin pong mga isip, puso at kalooban. Para po masunog po yung mga iba po nating mga hangarin na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung pong buhay natin, buhay Kristiyano, kung atin pong titingnan sa kapanahunan po natin ngayon, yung pong sinabi ng Panginoon na maglalaban-laban ang Ama at ang kanyang anak na lalaki, ang anak na babae sa kanyang ina, pari po yung mangyari rin sa panahon natin ngayon. Kung paiiralin po natin talaga yung tinatawag na buhay Kristiyano sa ating pamilya. Kamukha po niyan. Kung ang isa pong, sabi nga po, kung ang isang magulang, mulat po sa buhay ng sa Kristyanismo ng kanyang pagkatao, buhay po siya o siya po ay mulat. Ang isa pong magulang, ang isang ama, siyempre po, ipapairal po niya yan sa kanyang pamilya, At kung ang anak naman niya, nataon naman na wala talagang loobin, hindi bukas ang loobin sa spiritual na buhay Kristiyano, ay doon po sila hindi nagkakaroon o nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. So, nagkakaroon po sila ng isang pagtatalo doon o paglalaban, Kung
sabi nga po, paiiralin po talaga natin ang pagpapairal ng buhay Kristiyano sa ating pamilya. Kaya din po sa kalalagayan naman ng anak, ano po? Kung anak naman, may loobin sa Diyos, at siya naman, mayroong pamilya naman na, o magulang na hindi na malayo naman ang loobin naman sa Diyos. Meron pong ganon, di ba? Yung anak gusto mag-spiritual, yun namang tatay at nanay, hindi nakamulatan yung ganon. Kaya pag ang anak nila gumagawa ng gawain at di nila nakikita sa bahay, nagagalit. Ano po? Saka pa pumupunta. Ito. Doon po sa simbahan, lagi ka na lang ganyan, ganyan. So, doon po hindi po nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Ano po? Dahil ang gusto po ng anak, makapaglingkod siya, makapagsilbi siya sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawain sa spiritual na buhay. Hindi naman din maintindihan ng magulang nila sapagkat yung mga magulang hindi naman namulat sa spiritual. So, sa panahon po natin, nangyayari pa rin po yan. Ano po? Hindi nga po kasing tulad ng mga panahon ng unang siglo, ano po, ng Kristyanismo. Sa panahon po natin ngayon, nangyayari po yan kung ang bawat isa po sa pamilya natin hindi po mulat sa spiritual. Madalas po yan, ano po, sa mga magulang, ano po, na naging magulang, hindi naman walang kaalam-alam sa spiritual na bagay at hindi niya maturuan ngayon yung anak niya. Ano po? Wala siyang naiturong spiritual. So yung anak niya natuto ng spiritual sa iba. Ano po? Ngayon, umaalis. Kontra sila nun. Doon nagkakaroon po ng kontra. Ano po? Hindi sila nagkakaintindihan kasi yung magulang unang-una. Dapat yung magulang na nakakaalam, hindi niya alam. Ano po? Parang panahon lang natin yan Yung mga bata ngayon, mulat sa mga makabagong gadget, yung magulang hindi. Kaya pag yung mga bata pumupunta sa kailangan nila sa kanilang pag-aaral, nagagalit yung magulang. Excuse me, taking into consideration na kung sa ibang tao nang galing yung doktrina sa bata, sa papasok sa pamilya niya, ilalatag na ganyan. Siyempre, ma-open yung magulang dahil hindi sa kanya nang galing. Ang epekto talaga labanan. Sa panahon natin, nangyayari pa rin yan. Kaya sa atin po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po, isa pong panawagan naman, ano po, na para hindi po tayo magkaroon ng pagtatalo sa isa't isa, ano po, bilang mga magulang, tuklasin po natin ng buhay spiritual. Sana tayo na po magturo niyan sa mga anak natin, ano po. At yan din naman sa mga anak, kung ating mga magulang ay hindi po nakakaintindi sa ganyang spiritual na buhay, ano po, dahil po sa maaaring hindi po naturuan ng mga panahon na yun, kundi nasanay rin sa kalayawan, ano po, tayo mga anak. Hindi naman po mahirap bilang mga anak na tayo, intindihin natin ang mga magulang natin din, ano po. At kung tayo may natututunan dyan sa spiritual natin na buhay, i-share natin sa kanila sa, sabi nga po, sa maayos na pamamaraan, sa maayos na bagay, hindi yung porque may alam na tayo, pagmamalakihan naman natin sila, o kaya sasagot-sagutin natin sila ng pabalang o hindi na ayon dun sa pagiging katayo natin bilang isang anak, ano po. So, ang pagbubuhay Kristiyano, ano po, ito'y pagbubuhay ng pag-uunawa sa kapwa. So, sa atin po, ama, magulang o anak, ito po yung apoy. Ano po, apoy po ito ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo na hindi naman para tayo po maglaban tayo para po sa paglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ano po, tayo ay maging matapang pare-pareho sa paglakbay sa kaharian ng langit. At hindi na po natin kailangan yung tayo po magkaroon ng pagtutunggali ng tayo po ang sabi nga po magkakagatan. Baka tayo rin po magkaubusan. Ano po. Ito po yung ating paksa na apoy sa lupa. Ano po. Sana po may napulot po kayo na pangunawa sa paksa po natin ito. Amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page po. Paki-search lamang po ang Mysticismo at pakilike lamang po ito at inyo na pong makikita at maririnig po ang aming mga paksa na gusto nyo pong mapakinggan. Gayon din po sa youtube.com, paki-search lamang po ang title ng aming paksa ng Mysticismo, ang apoy sa lupa, at inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. At sa aming pong pagtatapos sa ating pong paksa, muli pong aming mga pagpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong po sa Radyo Maria,
sa ating mga programa po rito at sa technical staff po na gumagabay po sa ating programa. Maraming pong salamat sa inyo. At muli po, pansamantala po kaming nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo pong pakikinig sa programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin